Night ride time. Ito lang ang problema kapag night ride. Dahil gabi na, tahimik na lahat. Kaya medyo maingay yung tambucho natin. Pero di pa naman ganun ka late ngayon guys. 8:03 pa lang. Bugs. Pero syempre, kapag gabi, medyo maingay na yan. Tanggalin natin tong top box natin. Wag lang uulan. Wala lang, parang trip ko magmabilis ngayon eh. Dahil gabi naman tayo alis. So yun, tanggalin natin. Kaya lang kadaling tanggalin yan guys. Ang number 1 panira ng forma, pero number 1 na kailangan din for function. Tayo nga pala ay pupunta sa Shell Cafe. Buhay content creator. Bago umalis, daming orasyon. Bugs. Let there be light. Sa mga madalas manood dyan, alam nyo na bagong palit yung tires natin. So tinatry natin siya sa lahat ng klase ng daan. And dito ngayon dahil maulan, I believe hindi lang naman sa amin, napakaputik. Yan. Kung makikita nyo, bugs. Kaya lagi nasusubukan. Tara. Uy. Ay nako po. Ay nako po. Minsan iniisip kong bumili ng enduro bike eh. Actually dapat sa may Clark kami mag-ride mga bossing hapon to night ride. Ayun, Clark. Kaso si Kuya mong tumatanda na. Ay minahigrain kanina. Kulang kasi siguro tayo sa tulog. Feeling ko, theory ko lang naman. Kaya kinancel ko. Thank you po. Sabi ko jogging na lang. And then na-cancel din yung jogging, yung mall. Tapos itong isa kong kaibigan, si Boss Ladib, bigla nag-aya 7:30 na kung kailan nakahiga tayo. So may mga kaibigan ba kayong ganun, pabago-bago ng isip? Pero ang ending, kayong magkakaibigan, aalis pa rin kayo. Yung madadali lang ayain, ganun. Ayun nga lang, ang aya ko sana isa may, dito sa may bypass, sa may Malolos, Plaridel bypass. If familiar yung mga naglo-long ride dyan, or mga taga dito, dun sana isang cafe dun. Pero sila ayaw na nilang lumayo eh. Which is okay lang naman. Shell Cafe naman talaga yung go to tambaykan namin. So kayo guys, saan ba ang favorite nyong tambayan ng grupo? Tsaka may mga ganun ba kayong kaibigan na, uy tara dito, kape tayo. Yung iba, actually minsan nga okay din yung tipid-tipid lang eh, no? Yung magkanya-kanyang timpla na lang kayo, tapos camping chair lang. Yan. So syempre para may kwenta yung kwentuhan natin, later ay hapyawan ko kayo ng defensive driving, lalo kapag ganitong gabi. Share ko sa inyo yung kung paano ako magmaneho kapag gabi. Na pwedeng makapagpahaba ng buhay natin. Syempre laging prevention is better than cure. Diba? So prevent na natin yung mga aksidente by doing these things. Gawin nating habit. To start guys, share ko sa inyo yung 3 rules ko sa pagmumotor na personal kong ginagawa. Una is syempre, don't forget to wear your safety gears, gloves, nakasapatos, helmet. Yon. And then syempre, pangalawa din siguro na masabi natin, hindi din siguro natin napapansin, yung dagdag na features or mga accessories para sa safety din natin na nasa motor. Sa akin personally, ang nilagay ko is MDL. So itong mga bagay na to is para ma-increase yung visibility natin, kasi di ba maliit lang naman ng motor. So una is yung MDL, pangalawa is yung tambucho. Yan, marami mag-react dyan.
So naglagay ako ng tambucho hindi para sa forma or angas. Syempre number 2 na lang din yun. Pero ang pinaka purpose ko sa paglalagay ng aftermarket exhaust is para mas marinig ako sa kalye, increased visibility. So yun yung una. And pangalawa is wag magdadrive ng inaantok or wala sa 100% na katinoan. Yan, dyan maraming nadadali. Pangatlo is wag magmamabilis kung alam mong mabagal yung reflex mo or may problema yung motor. Yan, to start, mahalaga yan. Protect yourself by buying gears for yourself and gears para sa motor nyo. Yun ay unang-unang defense na magagawa nyo or protection para sa inyo. And sa kalye, lagi nyong i-assume na may mauuna, may lulusot, may lalabas. Sabi nga nila, wag mong ipipilit yung karapatan mo o yung right of way mo. Feeling mo ikaw yung nasa tamang lugar, ikaw yung tama yung ginagawa. Pero kasi maraming split seconds sa kalye. Yung masasabi, paano kung reaction pala niya is didiretso siya, ikaw hindi, diba? So defense driving is assuming na may lulusot, may mag-overtake, papasok din siya. Kaya dapat marunong tayong gumamit ng signals natin. Ako most of the time, kapag kahit basta mag-i-split ako ng lane, yan kung makapansin nyo, kahit sa mga previous vlog ko, makikita nyo naman, lagi ako nagsisignal. Pangalawa is yun, busina. Or minsan kapag gusto ko talagang mauna na alanganin, gagamitin ko yung kamay ko, gaganon ako. And then pag overtake minsan, mag-blink or mag-bright. Yan. Masarap mag-motor guys, kaso aminin natin at hindi, mas delikado talaga to compare sa 4 wheels. Tsaka pag alam nyo hihinto na kayo, medyo magbagal na kayo. Huwag na kayong gumaya sa akin. Yun pala hindi ginagawa, ano. Yan, minsan babakbak pa tayo. Ugali natin yan, babakbak pa tayo eh. Uy, green pa. Kaso kapag medyo malapit ka na, tsaka nag-yellow, no. At least kapag sa manual, pero tayo mag engine brake or mag rev match, which is tuturo ko din sa susunod. Ito ang medyo delikado guys, may bata. Yan, nak, sana dahan-dahan lang siya mag drive, bumulong. So 8:18, 10 minutes na pala tayong bumabiyahe. Napakadumi ng motor. Kung makita nyo kanina yung dinaanan natin, naalala ko tuloy, maputi kasi ang ulan, umuulan kasi lagi dito, di ba? Trending na trending ang Bulacan ngayon dahil sa flood control project, which is totoo naman. Sobrang daming baha ngayon dito, mas malala compared before. Kaya ano nga bang nangyari? Kaya pala marami silang bagong mga sasakyan, ano? Tingin, tsaka ayun pala, tingin sa side mirror, mahalaga yan. Kapag may nakikita kayo pumapreno sa harap, medyo bitaw na kayo. Pag sa mga gantong high speed, nagbabright ako para at least alam nilang dadaan ako. Kasi hindi naman ganun kalakas yung tambucho natin, mukha lang malakas, pero rinig lang to kapag malapit talaga actually. Kung gusto nyo magmabilis guys, dapat mabilis ang reflex nyo, okay na skills nyo, tsaka lagi ko talagang sinasuggest yung visibility nyo is increased sa daan. May NDL kayo, kahit pa paano may tambucho kayo. Kasi imagine niyo
magmamabilis kayo tapos di naman kayo naririnig sa kalye, di kayo nakikita sa kalye. Well, that's from my personal experience. Kasi makikita mo kasi humihinto na sila kapag nakikita ka or nagme-menor na sila. Actually, bigayan naman yan. Huwag naman laging kayo mauna. And kapag pinauna naman tayo, yung sinatawag nating courtesy, mag thank you naman tayo, mag bye, yun yung ganun. Gusto ko mauna, lalabas kay kamay ko. Ano ba naman yung itaas mo yung kamay mo, di ba? At least, buti nga ngayon yung mga stoplights is may mga ano na, may time na. At least alam mo kung aabot ka, di ba? Pero ba't ka lumulusot? Wala pang helmet. Ayun na, huwag siyang gayahin, guys. Kaya lahat tayo nababansag ang kamote queue eh. So kapag ganyan medyo bumabagal na, ano na kayo, maghunos dili na kayo. Kapag may truck, tansyahin nyo kung nakikita talaga. Ayan yung isa sa mga hazard sa atin, guys. Truck, buses, maraming blindside dyan. Ayun yung mistake ng iba, sumisingit dyan, lalo pag sa stoplight. Hindi kayo nakikita nyan. Kaya pag unahan ko yun, minsan it's either bomba, minsan lang ang bomba, busina, bright. Basically mag signals lang kayo, guys. Yun lang talaga yun eh. Sa may mga kanto-kanto, wala lang ako masyadong dinaan ng maliit na kanto ngayon eh. Lagi nyo expect may lalabas, laging may tatawid, lalo kapag sa maliliit na daan. Lalo kapag may, ang pinakaunang tinuro sa akin ng father ko is kapag huminto yung nasa harap mo or nagmenor, ibig sabihin may humihinto sa harap or may tumatawid, basta may nangyayari sa harap niya. Katulad nung jeep na yun na nasa harap, diba? Kunyari ito, hihinto na siya. Expect mo na may ganyan, may nakatigil na jeep, and sa harap ng jeep na yan, medyo magmentor kayo kasi baka biglang may tumawid. Ayan, maraming nadadali sa ganun eh. Parang naaambon ah. Guys, medyo bumagal to dahil bumigat yung gulong natin. Ang tires kasi natin ngayon is from 100 sa harap naging 110. Yung sa likod naman from 140/60 naging 140/70. So ang bigat niya ngayon. Kaya tinanggal ko yung top box kanina kasi medyo gusto kong medyo makawala-wala ng konti. Dami pa rin tao. 8:24 na. It's a Sunday nga pala, guys. Actually, yung pala nabanggit ko, medyo kakamutihan yun yung mag-overtake sa kanan. Though wag naman tayong hipokrito, alam nating minsan talagang sa kanan tayo overtake. Pero again, bright, busina, para at least alam nung jeep or kung sino man yung andun, dumadaan doon na dadaan kayo, di ba?
Kunyari mag-NLEX tayo, oh. Bagal naman ako, kuya. Yun lang, maiksi lang. Madalas na mapagkamal ng big bike eh. Kaya pag pumunta ako dito, okay lang naman. Okay, dito na tayo sa Shell. Kagandahan dito is 24 hours siya. Kaya pwede kayong tumambay. Yun nga lang, yung pag-gas up is I think hanggang 9 lang. Itong may sala dapat eh Gulo-gulo ko no bossing. Ako talaga yung nag-imita Sarap talaga. ang sarap na ng higa namin. Hindi walang tulog. Tapos 7:30 ba? 7:30 7:30 nagchat-chat. Sinabi niya nung hapon na parang nag-alangan na siya. Tapos hindi na nag-chat. Di ba kinancel na niya? Grabe, nilibre na naman tayo nila dito. Mukha niya, maninigil ako. Paldo. Sasend ko yun sa bike na ni Madam eh. Thank you ka kay Ladib. Thank you Ladib. Si Boss Ladib guys. Wala sila, so hindi siya naniniwala libre. FW. Ano yan? FWD. Agent Insurance. So. May pa-plug in pa. Yan, kapag kailangan nyo ng insurance, huwag kayo dito kukuha. Alright, uwian. Pakita ko sa inyo kung gaano kadumi. Grabe yung dumi ng motor, oh. Hindi natin malinis kasi araw-araw naman maputik pa din eh. Ingat! Yan, 4 lang kami. So 10:25 na. Tara. Safety gears of course. Let's go! Let's go. Alright, tanggal kate lang, no? Solid talaga mag night ride guys. Uy, may aso. Parang walang mga pasok yung mga kasama ko, ano? 10:22, pasok nila 6. Masarap talaga pag walang top box. Oops. Cute ng mga jeep na ganito, yung humihinto sa gitna. Okay na. Okay, lalabas ulit. Yan, lagi kayong aware dapat dyan sa mga road awareness ba. Lalo kapag trip nyong magmabilis. Though I don't recommend it na magmabilis, syempre.
Pero hindi tayo hipokrito na lagi sabihin, lagi ako nasa speed limit. Jokes on you. Tsaka yun pala, huwag kayong magmamabilis pag hindi nyo kabisado yung daan. Mga tiyatamad pa akong umuwi. Nga pala guys, next vlog siguro natin is either travel. Nag-set na kami next Sunday eh. Hindi ko lang alam kung saan kami matutuloy. Pero it's either rev match tutorial, quick rev match tutorial, or gala tayo. Medyo mas humina talaga yung hata niya kasi ang bigat. Tsaka bumigat din ako eh. Stoplight pa to, blink. Stoplight nga. Uy, go! Akala niya nakipagkarera ako sa kanya. Sarap. Ito naman yung masarap kapag gabi nag-ride. Kahit pa paano maluwag na yung daan. Yun nga lang, mas risky dahil syempre mas less yung nakikita natin. Sana yan, sirang daan. Yun guys, thank you for watching. Wala naman na tayong makikita dito. Basta laging ride safe, focus on the road, wear your gears, use your signals, ride safe guys. Please do like, share, subscribe, comment kung may mga tanong kayo, may gusto kayong topic dyan, pwede tayo magkwentuhan dyan. And follow din pala yung TikTok natin, doon tayo pinaka-active talaga sa TikTok. Thank you guys, God bless. This is Kenya Travel. Parang Jigsaw ito